Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon yon, muling nagsalita si Jesus sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ng mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko ng aking piging. Napatay na ang aking mga baka at pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Umayo sila sa kanilang lakad. Ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakan naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Pinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at pinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Kahit pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at isinama ang lahat ng matagpuan, masama't mabuti, ano pat na puno ng mga panauhin ng bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao. Ay sinabi ng hari sa mga katulong, kapusin niyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. To'y mananangis siya at magangalit ang kanyang ngipin. Sapagkat marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening. Welcome po sa Misyong Pilipino 20 and 14. Lipat muna ako ng microphone. Palakpak naman dyan. Hey. Marami daw ang tinawag, marami ang tinawag, ngunit konti ang nahihirang. Pero dito po ngayong gabi, marami ang tinawag, pero marami rin po ang nahirang. Purihin natin ang Panginoon. Para po sa mga wala kahapon, ako po si Father Gerald Metal ng Diocese of Antipolo. Ang aking pong parokya ay St. Michael the Archangel Parish ng Halahala. Ako po isang diocesan priest, hindi po ako Capuchin, at hindi rin po ako Franciscan, pero po kaugnay po ako nila sa mga gawaing pang-apostolado tulad po nito. Okay, at ang aking po, ako rin po ay broadcaster sa Healing Touch sa Veritas. Ang Radio Veritas po ay Catholic radio station po natin sa Manila, sa Luzon. Meron po rin sa mga probinsya, pero ako po sa Maynila. At inanyahan ko po kayo na makinig sa pamamagitan ng video and audio streaming sa atin pong radio station. Just, ang gagawin lamang po ninyo ay i-download lang po ninyo ang Veritas apps po. Meron po tayong application ng Radio Veritas sa mga may Android phone. O kaya naman po para, ang preferred ko po yung Veritas 846 Philippines Live TV. Yung pong application. Sorry po, Philippines Live TV. Nakikita niyo po sa screen. Yung pong pangalawang line. Okay. Sa mga may Android phone at sa mga meron pong karaniwan po sa inyo iPhone, ano? Okay, hindi ko po masyadong alam yon. Hanapin na po ninyo ang Veritas 846 sa inyong pong App Store sa on iTunes. Okay. Mga kapatid, kahapon po, nagturo ko po sa inyo isang awit ng palaka.
Ngayon po, lahat gagalaw ngayon. Pero hindi masyadong magalaw ngayong Sunday. Kasi pagod na siguro kayo maghapon, katatrabaho, kasi dito working day yan. Meron po ako sa inyong tuturo. Yan. Pero hindi po siya magalaw, pero kinakailangan gumalaw. Ang title po nito ay Isang Daliri. Ayan. Hindi na po namin ni-rehearse ng choir yan kasi napakadali lang naman siya. Pwede siyang walang tugtog. Ito lang po siya. Ito po siya. Ayan. Careful po kayo sa daliri nyo, ha? Ito lang pong daliring itong gamitin nyo, ha? Ito lang. Okay, wag po yung daliri sa gitna. Okay. Ito siya. Isang daliri. Kailangan, ang pagsasabi niyo po ng isang daliri ay konti-konti lang, ha? Meron ba ako? Ayan. Isang daliri. Pwede pa siguro. Pwede kung wala ang microphone, ano? Ayan. Isang daliri, igalaw mo. Ganun lang siya. Isang daliri, igalaw mo. Isang daliri, igalaw mo. Gagalaw mo talaga, konti lang. Ha? Konti lang. Tapos, at pumalakpak tayo. Ganun lang, kadidi lang. Tapos, isang daliri, isang kamay. Mamaya naman, isang daliri, isang kamay, dalawang kamay. Ganito po ang paggalaw ng kamay. Pag ganon. Wag yung ganon-ganon, ha? Kailangan ganon-ganon lang. O, mula dito hanggang dulo, ha? Kailangan lahat tayo, isang daliri lang. Igalaw mo. Huwag kayo mahiya dyan sa dulo. Kasi hindi ko kayo nakikita. Nakikita ko, tinaas talaga yung kamay. Very good. Kayo po dyan. Isang daliri. Kayo dito, mga choir na merong puso sa puso. Isang daliri. Hindi ko nasasabihan yung mga nasa technical. Baka ibag. Okay dyan. Isang daliri. Ayan, ha? Igalaw mo. Pero parang kailangan tumayo po kayo, eh. Okay. Maliwanag po ba ako sa dulo? Okay, mamaya po mag-mic ako ng ano. Yun na ho yun. Pwede ba tayo? Pwede na sabayan? Isang daliri. Igalaw mo. Parang kahawig dun sa kanila. Isang daliri, igalaw mo. Isang daliri, igalaw mo at pumalakpak tayo. Isang daliri, isang kamay. Lakasan nyo. Igalaw mo. Isang daliri, isang kamay. Igalaw mo. Medyo artihan natin ako. Isang daliri, isang kamay. Igalaw mo at pumalakpak tayo. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay. Igalaw mo. Slight lang, slight. Isang daliri, isang kamay, dalawa na ba? Igalaw mo. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay. Igalaw mo at pumalakpak tayo. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay. Samahan na ng paa. Isang paa. Tayo nga kayo. Igalaw mo. Very good. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay. Igalaw mo. Makakabalance kayo, ha? Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay. Igalaw mo at pumalakpak tayo. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay, isang pa, dalawang pa. Paano kaya tayo? Igalaw mo. Ganyan lang yan. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay, isang pa, dalawang pa. Igalaw mo. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay, isang pa, dalawang pa. Igalaw mo at pumalakpak tayo. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay, isang pa, dalawang pa, isang ulo. Igalaw mo. Very good. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay, isang pa, dalawang pa, isang ulo. Igalaw mo. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay, isang pa, dalawang pa. Igalaw mo at pumalakpak tayo. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay, isang pa, dalawang pa, isang ulo, buong katawan. Igalaw mo. Very good. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay, isang pa, dalawang pa, ulo, isang buong katawan. Igalaw. Nalilimutan ko. Isang daliri, isang kamay, dalawang kamay, isang pa, dalawang pa, isang ulo, buong katawan. Igalaw mo at pumalakpak tayo. Okay, palakpak natin ang bawat isa. Very nice. Oh, kakahingal. Simple lang yun, mga kapatid. Pwedeng pwede.
Nasaan na ba yung hinawakan ko? Ito na. Pawis, no? Pawis. Review muna po tayo kahapon po. Sino po, marami po rito wala kahapon, pero maganda rin mag-review tayo for the sake of those who are not present. At iniimbitahan ko po kayo, meron pa po tayong 4 evenings with the Lord, no? At ngayong gabi po, meron tayong blessing ng tinapay. At kung sakaling wala kayong tinapay, huwag kayong mag-alala. Marami pong nag-bake ng tinapay dito. Isa po sa gagawin natin, maliban po dun sa Bible verses, pagkuhan niyo po ng bread, i-share niyo dun sa mga walang tinapay. Okay, i-share niyo. Basta po ang tinapay, kinakailangan po walang palaman, pwedeng may libadura, pwedeng may walang libadura. Ang mahalaga po ay walang palaman. Symbol of simplicity. Okay, paki-feedback lang po pag hindi ako naririnig sa dulo, kasi parang okay naman yata ang sound ko. Naririnig po niyo ako dyan? Taas ang kamay. Klaro po ako? Okay, sa dulo po doon. Dulo. Yes, purihin ang Diyos. Palakpak nga sa dulo doon. Yes. Palakpak po dito. Sa kaliwa. Palakpak po doon sa malapit sa ating Formation Center. Yes. Okay, review. Ito pong review. Ang topic natin yesterday, siya man ay sampidin. Ang title po talaga niya, He too was a pilgrim, si Jesus. At binigyan din po natin dito mga kapatid, na tayo po yung mga sampid. Sampid, hindi lamang po sa UAE, sa Abu Dhabi, sampid din po tayo sa lupa. At dahil dito mga kapatid, ang binigyang diin natin, ang pagiging sampid natin, pagkilala sa sarili po ang topic talaga niya. So kinilala po natin ang sarili natin, who am I? At number 1, hindi ka dinidefine, you are not defined by three things, your past, what others tell you, and your fears. Maganda po itong topic na to kung tutusin, mga kapatid. Pag pinapagdilayan pa ninyo to, kalkalin nyo yung mga nakalipas. Ano ba yung bahagi ng buhay mo na nakakapigil sa'yo sa paglago? Mga guilty conscience, guilty feelings. No? Sama nyo po yan, past lahat po yan. Ang pangalawa po, what others tell you. Alam nyo, tayo minsan nahuhubog dahil sa sinasabi ng ibang tao sa atin. Pero no, hindi ka namumuhay dahil sa sinabi niya itong galaw mo. Namumuhay ka dahil ito ang tama, ito yung gusto mo, ito ang tama para sa'yo. At finally, mga kapatid, you are God's beloved. Kamukha ka ng Diyos. Kaya nga po ang pangalan din po natin ay Mikael, kamukha ng Diyos. Tingnan nyo katabi nyo ngayon, kamukha ba siya ng Diyos? Kung natakot po kayo sa tabi nyo, i-exercise nyo po yung katabi nyo. Joke lang po. Mga kapatid, kamukha ba siya ng anghel sa langit? Yes or no? Amen o hindi amen? Ayan, okay. Klaro pa ako ha, klaro. Ayan, good. Meron po tayong bagong topic. Alam niyo po, parang teleserye po itong ating buong sanlinggo na to, ha? Teleserye. Mamaya po, babanggitin ko iba, pero advance ko na. Advanced screening. Nasaan na ba yung advanced screening ko rito? Mamaya na lang. Hindi. Dito pala. Yesterday, siya man ay sampidin. Ngayon po, mga lihim ni Mrs. Helena Cruz. In-inspire po ito sa akin nung nagdarasal po ako sa isang chapel. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng topic na bibigay ko sa Abu Dhabi. Biglang lumapit sa akin yung mga madre, isang madre, "Hi, Father, nandito ka na pala." Biglang naisip ko, mga lihim ni Mrs. Helena Cruz. Parang nasa isip ko, ang lihim ng madre. Sulat ka, agad ako sulat. Sa third day po, galak ng pagwawala. Yan. Mamaya lalabas ko rin sa screen yan. Number 4, mga kabit ng sampid. O, di ba? Ano pala? Okay. Ikalimang teleserye, mga ano ng ano. Yan. Mahilig tayong say, ano nga? Mga kwan. Anong kwan? Ayan. Pang-anim po, serviam. Ayan, medyo formal ng konti yan kasi kailangang magtinuna tayo. Pagkaraning 5 araw na puro kalokohan. Okay, tuloy po tayo mga kapatid. Yes. Handa na po ba kayong makinig? May patron saint po tayo per day. Yesterday was Saint Joseph. Ngayon po, isang patron po ng, may devotion dito sa parokya. Saint Anthony of Padua, isang Franciscan saint. Ayan.
Ako po'y pinanganak ng June 13. Hindi ko po sinasabi birthday ko dahil nag-iintay ako ng regalo in advance. Pwede rin. Ay, na-joke. Pero po siya po ang aking personal patron saint which I want to share with you. At ito po ay patron ng mga nawawalang bagay. At may tutuklasin po tayong nawawalang bagay sa ating buhay. Something missing in our lives that's rather there. Kailangan matuklasan ng mga Katoliko, lalong-lalo na po ang mga Katolikong Pilipino. Proud to be Pinoy. By the way, pagmamalaki ko po itong dami ng simbahan natin, itong dami ng tao sa simbahan. Beautiful. Pinuno niyo ang buong hall. Wow. Purihin ng Diyos. Siyempre po, dahil nga Pinoy tayo, meron po tayong pangalawang patron ngayong gabi, San Lorenzo Ruiz. Yan. Ang gwapo ni San Lorenzo Ruiz. Ayan. Parang may kamukha siya dito sa may harapan ko. Parang si brother. Okay. Meron po tayong element of the day. So, kaya punuin nyo na po, ha? Punuin nyo na po yung, tapusin nyo na yung buong 4 days, the 6 days natin, or rather 5. Tapusin nyo, tapos magdadala po tayo every night ng isang element at may prayer for healing po tayo, ha? Wala kayong kamalay-malay, mga may cancer sa inyo, biglang gumaling. Amen? Yung mga nasa ICU na pinagdarasal nyo, ibigay nyo po yung tinapay hanggang mabilaukan siya. Yan, ha? Yung mag-blessing po tayo ng water, painumin nyo po ng tubig, pwede po panligo sa katawan, pwede panglinis ng kotse, pwede panligo ng aso. At pampaligo po ng batang inaalagaan ninyo. Okay. Mga kapatid, bread po ngayong gabing to. Bless po natin ng bread. Mapansin niyo po, bakit po ba tayo mayroong action song? Ginagawa ko kayong bata, inuuto ba kayo ni Father Gerald? Kahapon, ang sabi ko sa inyo, awit ng palaka. Ito po yung palaka. Ayan, di ba? Kamukha natin ang palaka. Mga kapatid, ang palaka po ay symbol of ourselves. Ibig sabihin, maski naman ang pintas mo sa palaka, ang sabi ng palaka, kokak, kokak. At sabi ka, gak, o, gak, gak, gak. O, gak, gak, gak. Kahapon po yun. Ibig sabihin po nung gak, galak. Ayan. Masaya pa rin ako, maski sabihin yung mukha kong palaka. Amen? Okay, tuloy po tayo. Bakit po ba sa simbahan natin ay krus ang ano? Ito po yung, meron po tayong image dito ng cross. No? Simbahan natin, di ba nabuli nang nabuhay si Kristo? Ay, sandali, meron pa ko sasabihin. Ngayon po yung isang daliri pala. Isang daliri po, di ba pinaganan ko, isang daliri, igalaw mo. May symbol po yung one finger. Kasi ito po ang pinangsisisi, ikaw ay kasalanan. Sabi nung isang kaibigan ko, tandaan mo kapatid, kapag nagturo ka ng isa, ang tatlo nakaturo sa'yo pabalik. Kaya yung kaibigan ko, hindi na po siya ganito magturo. Ikaw ang may kasalanan para lahat sa'yo 5. Buong 5 may kasalanan. Amen. Mga kapatid, isang daliri. Bakit po pinaganito ko? Isang daliri, igalaw mo, tapos buong kamay. Isang daliri pong pointing to Jesus. One finger. Ako lang po isang one finger. Wala po akong kabuluhan dito ngayong gabi, kundi magturo po kay Jesus. Kaya pag tumingin po kayo, humanga kay Father Gerald, wag na po kayong dumalo nito. Pero kapag kayo po'y dinala ng daliring ito kay Kristo, sasabihin ko sa inyo, tapusin nyo ang retreat sapagkat pagpapalain po kayo ng poong may kapal. Amen. Bakit krus po ang simbolo po natin? Ano po bang meron sa krus, mga kapatid? Lagi lang natin nakikita, muli nang nabuhay si Kristo, bakit krus pa din? Bakit paghihirap? Bakit hindi na lang yung muling mabuhay na Kristo, glorious Christ? Simple, mga kapatid, sapagkat may lihim ang krus. Ito po yung lihim ni Helena Cruz. Chismis ang dating, di ba? Ito po ang origin ng kwentong yan. Si Saint Helena po. Kilala niyo si Saint Helena? Santa Helena? Ayan. Si Saint Helena, mga kapatid, yan po siya. Ang nanay ni Haring o Emperador Constantino. Natatandaan niyo na? Yung tinatawag nating Santa Cruzan na ginagawang beauty pageant, pati mga bakla, nakikipag-beauty pageant na rin. Ayan, mga kapatid. Pero ang origin po niyan, hinanap ni Saint Helena ang tunay na krus. At sa paghahanap niya ng tunay na krus, mga kapatid, hanap siya ng hanap ng hanap. Merong lumang krus, hiniga, para testing. Pero yung isang krus ng mga magnanakaw, hindi pa rin yon. Pangalawang krus na magnanakaw, hindi pa rin yon.
finally, the ugliest cross, hiniga ang ketongin, instantly gumaling. Yun po yung legend. Hindi ko alam kung totoong nangyari, pero meron po siyang sinasabi sa atin. Minsan, hinahanap po natin ang tagumpay. Siguro ilang beses kayo nagsumikap, makapunta rito sa abroad, sa Abu Dhabi, basta yung galing pa sa ibang bansa at lumipat dito. Sapagkat masaya rito, meron kayo madadala mo ang pamilya mo rito. Pero mga kapatid, minsan po dumarating sa buhay na, bakit ako laging failure? Tuloy-tuloy lang. Huwag kang titigil hanggang isang araw, makikita mo ang tunay na krus. Yan po ang number one secret ni Helena Cruz. Never stop, never ever say, I am a failure. Never give up. Yan po ang model ni Saint Helena. Okay. Anyway, mga kapatid, sa ating unang pagbasa, napakaganda po ng reading. Nagbasa ba kayo? Tinype ko pa yan. Sa bundok ng Sion, hindi ba ako nag-type? Copy-paste lang. Sa bundok ng Sion, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Parang dito sa Abu Dhabi yan. Sa bundok ding ito'y papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan, papahiran ng Panginoon ang luha ng lahat, aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan na ating magliligtas sa atin. Magalak tayo. No? Tingnan niyo, magalak tayo. At ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Mga kapatid, ano po yung bundok ng Sion? Yan. Ito pong simbolo ng mga Hudyo, pero ang bundok ng Sion, mga kapatid, ay ang bundok ng Kalbaryo, ang bundok ng krus. Meron pong pangako dito sa ating first reading. Yan. Isang piging. Magiging masaya. Well, hindi. No? Wala akong masabing may mahirap dito sa Abu Dhabi. Maliban na lamang po kung medyo nasobrahan kayo sa paggamit ng credit card at kayo'y nakulong, bunga ng hindi makabayad sa credit card. Ayan, ano? Marahil may mga pagsubok din kayo sa buhay. Krus ninyo, may dalahin na parang nai-inlove kayo sa isang kasamahan nyo dito, pero may asawa kayo, may asawa siya. No. Ayan. Sa likod ng ito, isang pangako, isang piging. Pangalawa, papawiin niya ang kalungkutan. Ito po ang gift of the cross. Third, papawiin niya ang kamatayan, eternal life. Number 4, alisin niya ang kahihiyan. Ito pong number 4, gustong-gusto ko po ito. Mga kapatid, tayo pong mga Pinoy, sa totoo lamang, siyempre meron minsan na tayo, discriminated against, no? Pero mga kapatid, sa totoo lamang po, we're really the chosen people in the diaspora, no? So beautiful to see. Akala ko nasa Pilipinas ako, parang di ako nalipat, parang di ako nagbiyahe ng 8 oras para makarating dito, kasi ang salita ko pa rin dito, Tagalog pa rin. Parang nalipat lang ako sa Cubao, parang ganon. At nagtipon kayo, kasi ganito rin kainit sa atin. Ano pinagbago? Ang isa lang pinagbago, pwede mong abusuhin ng aircon. Diba? AC, tinatawag pa na dito AC. Pwede mong abusuhin, maghapon ka mag-AC, walang problema. Ultimong corridor, may AC, oh. Natapat ka lang gano'n. Pagpunta mo dito, AC na naman. Dito, walang AC. NHC. Okay. Magalak kayo at ipagdiwang. Ito po yung promise of the cross. Magalak kayo at pagdiwang ang kanyang pagliligtas. Ano po? Sapagkat natuklasan natin ang secret of the cross. Yan na. Nasaan na yun? Ayun, secrets of the cross. Bakit? Ano pong meron nakikita niyo po sa cross? Parang letter T. Diba? Yan, cross. Letter T. Kaya po, ang bibigay ko po sa inyo ngayong gabi ay puro T. Maliban doon sa last letter, kasi pero marami siyang T. Ito na po siya. Number 1. Yan. Ay, tika muna, sandali. Gagawa po natin lahat ito. Kunin natin yung second reading muna. Dahil kay Kristo na nagbibigay sa atin ng lakas. Philippians chapter 4:8. Tandaan niyo po itong verse na to. I can do everything. Ang lahat ng ito yung magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. English. I can do everything with Christ who strengthens me. Bakit po? This is the secret. Ito po na, babanggitin ko na sa inyo. Kakayanan mo ang lahat ng pagsubok. Ibig sabihin, hindi pa tayo tapos sa krus, may mga pagsubok pa sa buhay. May nilalakaran pa kayong pagsubok sa buhay. Pero mga kapatid, pag meron po kayo ng 6 na to, hindi po kayo malulungkot. Laging masaya ang buhay, maski may hilahil. Ay, mukha ko na yung nakikita ko. Maski may hilahil na nangyayari sa atin. Ito po, mga kapatid, ang 6 na sikreto ng krus. Number 1. Tan, 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 tan. Nasaan na?
Number 1. Wala pa rin. Six secrets of the cross. Number 1. Ako pa rin. Papalitan nyo na yung nakasulat. Ayan. Number 1, think. 2, talk. 3, thank. 4, take. 5, triumph. Wala pala. Ayun pala. Ayan. Pansin niyo po yung number 6, attitude. Hindi letter T. Tatlo yung T dyan, Ayan. T. Attitude. Ayan. Meron po, para matandaan, gagawa po ako ng mnemonic device kasi mahirap pong patandaan. Kaya lang gusto ko makuha po niyo lahat. Okay, number 1 is think, talk, thank, take, triumph, attitude. Ayan. Kuha? Sige nga. Think, talk, thank, take, triumph, attitude. Yan po ang 6 na lihim ng krus. Ulitin natin, Say it every day, Say it every day. Actually po, ang binabahagi ko sa inyo ngayong gabi, it's my life as well. Ito po ang principle na pinanghahawakan ko. Ito po yung meditation ko doon sa Evangelii Gaudium ni Pope Francis. The secret of the cross is when we think, we talk, we thank, we take, we triumph, and we have good attitude. Saka na muna yung explanation. Ito na po ang explanation. Number 1, ayan. Think. Sabi ni Father Arlo last year, he who thinks, thanks. Ayan, magandang word yon. Dalawa lang siya. Think, thank siya. Ginawa ko lang pong 6. In-expand lang natin sa 6. Think. Don't you know, mga kapatid, that thoughts are powerful. Ito po yung power. Kaya po yung 6 secrets, papalitan ko na po siya ng 6 powers of the cross. The 6 powers of the cross. Number 1, T, the power of thought. Ayan. Thoughts have power. Ang tawag din po natin dyan ay believe. Maniwala ka, manalig ka. Believe. Yan po yung word faith. Okay. Sabi po ni Ate Guy, asan sabi ni Ate Guy? Ito na. Alam mo si Ate Guy? Walang himala! Ayan. Pero, nasan siya? Walang himala! Tama na yan, Ate Guy. Pero mga kapatid, sorry po kay Ate Guy. Sorry po Ate Guy. Kaibigan ko po yan. Guest ko po yan sa Radio Veritas sa station. Subalit, mga kapatid, may himala. Yung po ang truth. There is miracle. Totoo pong magabitin ko yung word magic, pero tinatawag natin meron pong something going on. If you just believe. Minsan yung mga cartoons pa nagtuturo sa atin ng word na believe. You just believe. Maniniwala ka ba ng anak mong mataba ay pwedeng maging gwapo at hahabulin ng mga chicks? Maniniwala ka ba ng anak mong saksakan ng bobo ay pwedeng maging pinakamatalinong engineer? It just takes one to believe. Kagabi, kinikwento ko sa inyo, bata sinusuklayan ng kanyang nanay, kinky ang buhok, malaking mata, 2 butas ang ilong, may itim, sa may salita, mukha siyang tarsier. Pero habang sinusuklayan, sabi ng nanay niya, ang ganda-ganda mo anak, napakaganda mo, manang-mana ka sa akin, pero siya talagang mukhang artista. Pero yung anak niya talagang hindi pwedeng maging artista, never. Yan. Maski extra hindi pwede, pero lumaki pong maganda because the mother believed. Ito pong sinasabi ng Kung Fu Panda. Master, I have, it's very bad news. Shifu. There is just news. There is no good or bad. Master, your vision was right. Tai Lung has broken out of prison. He's on his way. That is bad news. If you do not believe that the Dragon Warrior can stop him. The panda? Master, that panda is not the Dragon Warrior. He wasn't even meant to be here. It was an accident. There are no accidents. There are no accidents. Yes, I know. You've said that already. Twice. Well, that was no accident either. Thrice. My old friend, the panda will never fulfill his destiny, nor you yours, until you let go of the illusion of control. Illusion? Yes. Look at this tree, Shifu. I cannot make it blossom when it suits me, nor make it bear fruit before its time.
But there are things we can't control. I can control when the fruit will fall. And I can control where to plant the seed. Hiya! That is no illusion, Master. Ah, yes. But no matter what you do, that seed will grow to be a peach tree. You may wish for an apple or an orange, but you will get a peach. But a peach cannot defeat Tai Lung. Maybe it can, if you are willing to guide it, to nurture it, to believe in it. But how? How? I need your help, Master. No, you just need to believe. Promise me, Shifu. Promise me you will believe. I will try. Good. My time has come. You must continue your journey without me. What are you... What? Master! You can't leave me! You must believe. You Master! must believe. Tingnan nyo, nakuha ko yung atensyon ng mga bata, di ba? Yung mga batang may ingay nung lumabas na si Kung Fu Panda, nakaganyan. Okay. Sometimes you have to be like little children. Tuloy po tayo. Think positive. Yan po ang ibig sabihin po niya. Believe means thinking positive. Impossible to be possible. Ito rin po, ang tawag din po natin dyan ay hope. At mga kapatid, ito po ang aking sasabihin sa inyo. Kapag lumalabo na ang lahat, basta may maliit kang pag-asa, dumarating po yung time na yun, pangungulila, nag-iisa ka, walang taong gustong kumausap sa'yo, ang pangit na ng reputasyon mo, kasi dating nangungutang ka, hindi ka nakakabayad, ngayon nagsusumikap ka makarecover, parang tingin pa rin sa'yo, mangungutang ka, ikaw'y dating kumabit sa maraming mga lalaki, pero gusto mo nang magbago, pero sasabihin sa'yo, hanggang diyan ka na lang, parang ayaw mo na. Sabi mo, Lord, gusto ko nang magbago, but I cannot. Parang walang hope. Minsan po, mga kapatid, pag yung gipit na gipit ka na, parang gusto mong kumapit pero wala kang makapitan. Lahat ng hinutangan mo, ayaw kang pagbigyan. Kasi lahat ng yung pinangakuan mo sa katapusan, lumampas ng 10 katapusan, wala ka pa ring bayad. Ayan, okay mga kapatid, hope, kapag lumalabo ang lahat, basta may maliit kang pag-asa, makakamit mo ang pangarap mo. Ito po ang pangako ng Panginoon sa atin. Just believe, just hope. Yun po yung hope. Yun po yung hope. Hindi po sigarilyo po yung hope, ha? Ang hope ay yung maliit na pananampalataya na parang lahat ng sinasabi sa iyo sa paligid mo, hindi tama, walang pag-asa. Sabi mo, may pag-asa. Yun po ang power of the word and power of thought. Mamaya po, kaugnay po ito ng power of the word. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, sinabi po ni Henry Ford, think whether you think you can or think you can't, you're right. If you believe that you will go on living better life, yes, you will. Pero pag sinabi mo, malas ako, lagi siyang malas. Sa mga negative thinkers po rito, mga kapatid, for those people who think that life cannot go on, let me tell you, say to yourself, life will go on. May pag-asa. Sabihin niyo po. May pag-asa. May malaking pag-asa. Think back of your past kung paano po kayo nagsimula. Tuloy po natin. Sa Healing Touch po mga kapatid, meron po kaming word, kayang-kaya. Nakakapaglakas po ng loob yan. Kayang-kaya. No? Kayang-kaya mo ba yan? Oh, kayang-kaya mo. Kayang-kaya. Okay. Sa gospel, mga kapatid, truly, I say to you, if you have faith and do not doubt, you will not only do what was done to the fig tree, may binanggit yung fig tree kanina, no? But even if you say to this mountain, be taken up and cast into the sea, it will happen. Okay, napapansin niyo po, lahat po ng ito ay dating pangarap. Pinangarap din ng Holy Father years ago, magkaroon po ng lugar sa Middle East, and here it is. Pinangarap ng pari na magkaroon ng simbahan, and there it is.
Pinangarap magkaroon ng formation center, ano tawag niya doon, parish hall, and there it is. Pinangarap ng kapad, years back, na magkaroon ng malaking gathering ng mga Pilipino para sa taunang retreat, and here it is. And many more will come. Just dream and believe. Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Yan. Second po mga kapatid, power of the Word. Medyo bilisan ko ng konti, the power of the Word. Alam niyo po, mananilikha ng Diyos, meron pong dalawang salita sa Bible, Old and New Testament, at ang word po ay fiat. Latin po yan, fiat. Hindi po yan brand ng sasakyan na made in Italy. Okay. The first word is in Genesis chapter 1 verse 3. Ayan, let there be light. Sa Latin po, fiat lux. There was light. Yung second po, because of that light, the whole creation. Ang second fiat was said by Mama Mary sa Luke chapter 1 verse 38. Fiat mi secundum verbum tuum. Let it be done to me as you say. At ipinanganak ang Mesiyas. Fiat din. Mga kapatid, words have power. May kapangyarihan po ang salita. Pag sinabi ko po sa inyo, mga kapatid, yung masamang salita, kaya po yung mahalaga sa akin yung salita, ang mabuting balita ng Panginoon, lakasan ko po yan, ang mabuting balita ng Panginoon. Sasagot kayo ng, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. The gospel of the Lord, the good news of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, tuloy po tayo. Meron pong experiment si Masaru Emoto. Ang thoughts daw natin and words have power. Siguro nakita po ninyo to. Meron siyang kinestalized na water, at dito po sa screen, at sabi niya, pag meron daw pangit na salita tulad ng, I don't like you, gano'n, ano? Ito po yung una ritong screen ay sa Fujiwara River sa Japan. Before a prayer was said, nasa left side. Sa right, nakita niyo po yung transition or change after prayer. Second, next po, pag binanggit po yung word na Hitler, ang pangit po ng salitang itsura. You make me sick. Pangit itsura. Thank you. Look at that. Love. And many others. Ngayon pong gabi, pag sinabi ko ang papangit ninyo, mga walang iya kayo, maski mga ipokrito kayo, lalong-lalo na kayong mga nakaupo sa harapan. Ang pangit ang mga ugali ninyo. Ayan. Maski biro lang po yun, may epekto. Pero pag sinabi ko sa inyo, mga kapatid, lahat ng dumadalo ngayong gabi ng retreat ay pagpapalain ng Panginoon. Kunwari lang yun. Pero sinabi ko lang, may effect. Amen? Sabihin niyo po sa anak niyo, anak, mahal na mahal kita. Karindi po hindi makapagsabi si daddy sa kanyang anak, anak, I love you. Pareho silang lalaki teenager na. No? Nahihiya na silang magsabi. No, keep on saying. Ano? Keep on saying. Minsan, nararamdaman mo na yung asawa mo parang hindi ka na mahal at di mo na rin sa type. Sabi mo pa rin sa kanya, sweetheart, kumain ka na, I love you. Maski sasabihin mo, yun na sa'yo. Noong araw, karang gusto mo nakakapit ka sa Mr. o Mrs. mo, pagtanda mo, madikit ka lang ako, tanda na tayo eh. Parang ayaw na natin madikit sa Mr. o Mrs. natin. Pero maski matanda na kayo, maski hindi totoo hindi nyo nararamdaman, just say to your partner, I love you. Sabihin mo sa partner nyo, sige, I love you. Kay tatay, I love you. Kay nanay, I love you. Maski wala sila rito. May epekto po ba yon? Mga kapatid, tulad ng binanggit ko, lahat kayo pagpapalain ng Panginoon, pumalakpak kayo. Teka, hindi pa. Pumalakpak kayo. Kanina, word yun, ha? Pero may impact. So, ibig sabihin, 80% na katawan po natin water, say something good. Next po, mga kapatid, kaugnay po niyan, always have the habit to thank. Yan po yung secret of the cross. The power of thanksgiving. Meron pong, mga kapatid, 10 ketongin. At yung 10 ketongin na yan, ay lumapit sa Panginoon, Lord, pagalingin mo kami. Nasa na yung picture? Ayun. Pagkatapos, mga kapatid, pinagaling po sila ng Panginoon. At umalis po sila, nagpapaspulit, nagpapasalamat. Pero mga kapatid, isa lang po ang bumalik sa Panginoon. At yung mamang yan, Samaritano pa. At ang pagbalik niya, Lord, thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hindi ko alam kung ano nangyari sa 9. Sabi ni Father Arlo last year, yun daw 9, ibumalik na ulit yung ketong. Sa tingin ko naman, pag nagpala po si Lord, hindi po niya binabawi yon. Pag binigyan kayo ng blessing niya, He gives. Ganun po siya kabait. Pero,
yung bumalik na nagpasalamat, lalo pong pinagpala ng Panginoon. Yun po yung nakasulat doon eh. Kaya ang taong marunong magpasalamat, lalong pinagpapala ng poong may kapal. Amen. So pasalamat po tayo. Thank the Lord for the country na nabinigay po sa atin ng income, ng ganitong pagkakataon. Pray for them. Pero mga kapatid, even yung mga upuan po ninyo, pasalamatan nyo. Ngayon pong gabing to, nagtitiis yan sa inyo. Yung pinakamabahaw-bahong parte ng katawan natin, nandiyan dyan, nakasalaksak. Iba pa sa inyo, mga kapatid, maglalabas pa ng pshu! Ayoko sabihin pururot. Pero, pasalamat ka. Thank you, Sid. Kaya pag marunong ka magpasalamat sa upuan, hihilahin mo ba yan? Hindi. Pasalamatan mo yung sapatos mo. Bumili ka ng mamahaling sapatos ko, ilakad mo naman. Pasalamat ka dyan. Thank you. Hangin. Hinga po. Paglabas, sabihin nyo, thank you. Isa pa. Thank you. Ang sarap po na nagsasabi ng thank you. Alam nyo po, anong habagat, binaha po kami sa hala-hala. Sana kilala ko na kayo noong araw pa. Wala akong malapitan. Pero po, nakakatawa. Meron po nagpadala sa akin, 3 container van na puro hotdog. Hindi ko alam kung bakit hotdog ang binigay. Hindi man lang sinamahan ng itlog. Anyway, as in, nagbibigay po ako ng 6 na pack sa kada tao. Ako po mismo, nag-aabot. Merong isa inaagaw na gano'n, kumuti ko ng tuktukin. Ba yung pagpagod na pagod ka na? Malamig na yelo yun, di ba? Abot mong gano'n. Ka na, father ka na! Pero pinigil ko, pare ka, Jar, pare. Okay, sige ho. Plastic. Anyway, mga kapatid, sabihin ko po sa inyo. Sabi ko po niyo, mga kapatid, ang pinakamasarap kong narinig ng araw na yon. Just one day, one person, kinuha niya yung hotdog with 2 hands. Di ba pag pinigay po yung 2 hands at tinanggap mo yung 2 hands, solemn po yun. Yung ng mga Chinese yun, ha? Pag tinanggap niya. At sabay luha ng bahagya. Sabi, Father, thank you po. Salamat po sa inyo. Ako naman, pa-humble effect pa. Hindi ho, bigay lang po sa akin yan eh. Pero huwag ka tuwa rin ako, no? Mga kapatid, masarap mo sabihan ng thank you. Maski wala silang bayad. Basta marunong lang magsabi ng thank you. Ang sarap ng pakiramdam. Amen? So letter T. Sabihin niyo po lagi kay Lord, thank you. Salamat sa pagsisimba. Ako yung papasalamat sa inyo dahil nandito kay pinuno po ninyo ang ating pong, plaza. Ano tawag? Grounds. Parish grounds. Pinuno niyo po for the glory of God. Pwede po bang humirit bukas? Punuin pa rin ulit natin itong lugar natin. Tapusin nyo na, sayang eh. Meron pang ilang tertiary eh. Tuloy po kayo. Okay, take. Bibilisan ko na po yung part na to, take. Ang ibig sabihin mo ng take, lahat po ng difficulties, opportunities. Take difficulties to be opportunities. When the door is locked in front, there's always a back door. And if there's no back door, there's always a window. Awit po sa Joseph the Dreamer, no? If God closes the door, He opens a window. He opens it out so I can see. Yan, no? Binubuksan niya para sa'yo. Kaya laging may paraan. Ngayon, iniwang ka ng asawa mo. Nung iniwang ka ng asawa mo, namimiss mo siya kasi mahal na mahal mo pa siya. Father, mahal ko pa siya eh. Kasi maski nagtaksil na siya, Father. Nung nagtaksil siya, umanap siya ng iba. Anong hinanap? Lalaki rin po. Ano yung ganda mong yan? Umanap ng ibang, Opo, Father. Nakakainis. Parang inis na inis siya. Pero, wait, teka sandali. Pag andyan si Mister, pumupunta ba sa bahay mo? Umuwi pa naman po, maski pa paano. Pag umuwi, magpasalamat ka. Thank you. Paglingkuran mo siya, huwag mo isipin yung mga pinagagagawa niya. Isipin mo lang yun. Pag umalis siya, ay salamat lumayas na. Ayun. Ganon. Pag bumalik, ay salamat nandito ka. Moment by moment, thank you. Amen. Ngayong sandaling to, thank you. Pag alis nyo, salamat, thank you. Tatapos din. Amen. Tuloy, next po. Take difficult, triumph. Triumph. Hindi po to bra, ha? Triumph.
Saan na ba yung triumph? Triumph. Triumph, bloom where you are planted. Amen. Kung ikaw ay may pangong ilong, magpasalamat ka sapagkat hindi ka tatamaan ng sandstorm. 2 pasok lang. Yan lang. Ha? Walang problema. Pag nakipagsuntukan ka, hindi ka mababaklian ng ilong. Ayan, ha? Pam! Pag matangos ang ilong mo, siyempre handsome ka o beauty. May ilong di ba? Pag walang ilong, okay lang yon. Yan. Pero doon sa ilong na yan, dyan ka rin magtatagumpay. Baka kailangan, pangunga ilong mo, maganda naman ang mata mo. I-emphasize mo, maglagay ka ng maskarang pagkahaba-haba ng katulad ng sa camel, di ba? At tabitan mo ng mga kwintas yan, di ba? Magmumukha ka ng... Okay, tuloy po tayo. Finally, attitude, mga kapatid. A good attitude, kaya maraming T, attitude. Ito po ito, mga kapatid. You can choose to be happy or choose to be miserable. Combination po ito ng 5 actually. A good attitude. You choose your thought. You choose your thought. Pag gusto mo maging masaya, magiging masaya ka. Pag pinili mong miserable buhay mo, magiging miserable buhay mo. Kaya utang na loob, huwag mo palungkutin ang buhay mo. Kapag may taong marusing tatanga-tanga, tanga na nga yan, huwag ka na mabuisit. Ganun na nga, nakapapabisiti mo sarili mo. Thank you na lang kung ano meron. Kung may asawa kang bungangera, ito po masarap, hindi wag bungangera. Yung asawa mo malakas humilik, babae pa man din siya. Kaya mga mag-aasawa, isang qualification. Kailangan matulog muna yung partner mo sa bahay, huwag mong tabihan. Pag malakas humilik, i-break mo na kinabukasan. Like so, mga kapatid, mga kapanalig pala, sa Radio Veritas kapanalig pala. Mga kapanalig, yan, ang good attitude. Choose not. Choose to be happy. Choose to be beautiful. Ano kung negra ka? Pwede ka bang maging maganda maski negra ka? Pwede. Hindi ka pipiliin ng mga Pilipino, pero mga mapuputi dyan. Ha? Pipiliin ka niyan. Pumunta ka ng Germany, yung mga tisay dito, lalampasan lang kayo niyan. Pumunta kayo sa Germany, kung sino dito ang ulikba, siyang beauty queen doon. Amen. It's your choice. Kaputi ang buhok, walk with confidence. Natutunan ko po sa buhay Alam niyo po mga kapatid, ang hirap yata na maliit. Para ko si Sakeo. Hirap po. Pare ako, nakatungtong ako sa altar, di ba? Okay, joke lang po, mga kapatid. Anyway, pero sa totoo lang, we can change a lot of things except 3. Ito po yung sasabihin ko sa inyo. Number 1. Nasaan na? Number 1. Ayan. Pain and suffering. Maski ano pong gawin natin, may pain and suffering. Number 2 po, old age. At number 3 po, death. Pero pwedeng ma-delay. Amen? Pwedeng ma-delay. Sino gusto ma-delay ang pagtanda? Choose to be happy. Ayan. Gusto nyong magkaroon ng cancer sa dibdib? Magtanim ng sama ng loob. Ayan. Next po, mga kapatid. Sa lahat ng to, may warning na yata ako. Sabihin niyo po sa sarili niyo pag dumating ang problema, all is well. It works for me. It will work for you. Pwede pong Bible verse, every day is a good day. This is the day the Lord has made. I will rejoice and be glad. Magsasayaw ka sa bahay, magsisa. Pag titanong ka kasama mo sa bahay, bakit nagsasayaw ka? Naluluka na ako. Ayan, sabihin mo na gano'n. Okay. Mga kapatid, word of thanksgiving. Magpasalamat po tayo. Swerte kayo rito. Alam nyo, noong isang araw, marami kami kinakain. Tapos pagkatapos, saan mapupunta itong pagkain na to? Let me tell you, some people will use it to be eaten again. At magpasalamat tayo sa Panginoon. Ang pamilya niyo po sa Pilipinas, hindi nagugutom. Pero iba po natin mga kapatid nagugutom. Kaya po pagsabi po ipi-play muna po natin yung film na to. Please meditate on it. Tapos sasamahan po, second time patutugtugin ulit with a song. And I want you mga kapatid to really go with the choir. Mamaya po yung second part niya and thank the Lord. Ito na po ang film showing. Ito po ang title, Chicken a la carte.
order niyo, ma'am? Isang Asian chicken sa Korean spaghetti. For dining or takeout? Thank you. One chicken, please. Every time you eat, remember, remember the poor. Ito pong film na talaga naiiyak po ako pag nakikita ko po sila. Kakita rin po kasi ako ng mga mahihirap sa bayan po natin. Napupunta po ako sa mga mahihirap na lugar. Tamang kumakain po tayo ng maraming nagugutom.
Marami ding lumuluha, maraming umiiyak. Kaya pag meron po kayong mga pagpapala sa Diyos, maliit man o malaki, magpasalamat po tayo. At lagi natin sasabihin, Panginoon, thank you. We give thanks to the Lord. Mga kapatid, the greatest gift Jesus has given, the Lord has given us, the gift of Jesus, the gift of the cross. We thank them. We thank the Lord, the Father, Son, and Holy Spirit for His great goodness. Sa lahat po ng blessing, I want you to please rise and thank the Lord. Because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Mga kapatid, pasasalamatan din naman natin ang mga taong naging kabahagi ng buhay natin. Marahil patay na po sila ngayon. Marahil wala na sila. Marahil kaibigan po natin sila. Those people who made us stand. Palapakan po muna natin ang Panginoon. Upo muna po kayo. Last na po talaga. Huling hirit na po mga kapatid. The next video is with a song, Umasa Ka sa Diyos. Ito po ay encouragement sa mga taong nandito pong dumadalo sa misa at parang nahihirapan at pasasalamat din dun sa mga taong sumuporta po sa inyo. Kaya po kayo dito ngayon. Mga kapatid, ito na po siya.
Mga anak, nakita niyo po ang tatay. Ganyan din po si nanay. Lapitan niyo, mga children, ang inyong parents. Embrace your father and your mother and say to them, thank you. Sige mga bata, lapit kayo sa mga magulang niyo. Yung mga mag-asawa po, maghawakan po kayo. Pakisabi po sa kanila, sweetheart, I love you. Thank you for being there. Mga anak, lapit po kayo, embrace, tell them, maski anong mangyari sa buhay, it will be your parents who will be there. They always love you. They always care for you. Kung ano man kayo ngayon, it's because of them. Tell them, I love you. Tell them, I miss you. At tumula po rito mga magulang po ninyo, pakisabi sa kanila, I miss you, Mommy. I miss you, Daddy. Kung patay na po sila, mahal ko kayo. Lahat po tayo, sabihin natin sa mga magulang natin, Tay, Nay, mahal kita. Tatay, Nanay, mahal kita. Sabihin niyo po, Tatay, Nanay, mahal kita. At ito ngayon, mga kapatid, gagawin natin sa isang grand offering.